Isang katanungan lang mga kababayan. Isang katanungan. May mga totoong journalista pa ba sa panahong ito? Ha? O lahat na lang sila mga kababayan? Puro na propagandista. Katulad na lang ng gunggong na ito mga kababayan. Oh. Naitago na lang natin sa pangalang Carmina. Oh. Na nagtatrabaho mga kababayan under the ABS-CBN ANC News Channel na kung saan isa sa mga major stockholders mga kababayan ay si Tambaluslos. Ngayon mga kababayan, etong journalista / propagandista na itatago na lang natin sa pangalang Carmina ay nagmukhang tanga mga kababayan. Nagmukha talagang tanga sa harap ng kamera dahil ang buong akala niya mga kababayan naniniwala pa rin ang mga tao sa dati nilang mga propaganda mga kababayan. Tungkol dito mga kababayan laban sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara. Convinced siya mga kababayan na bilang journalista, makakapuntos na siya at matitwist na niya mga kababayan ang katotohanan at iibahin na niya ang mga naratiba tungkol dito kay VP Sara. Oh, ayan mga kababayan, ngayon nagmukha siyang katawa-tawa. Siya lang mga kababayan ang niniwala sa kanyang sariling sinabi. Dagdag pa dyan. May isa ring, hindi nga ito tumandang paurong mga kababayan, kundi tumandang pagunggong. Ito si Clarita Carlos mga kababayan. Bili pa naman tayo dati nito sa sa ginawa nila nung eleksyon. Oh, ang daming mga buladas mga kababayan yun pala. Scripted lahat ng iyon, lalong-lalo na yan mga kababayan. Yung question and answer nila kay Bongbong. Machiavellian, oh. Scripted, sabi ni Maharlika. O eto ngayon mga kababayan, alam nyo ba ang ginawa nito? Ginastify mga kababayan ang pagbabatak ni Bongbong at Lisa. Hindi niya dininay na bumabatak ang dalawang ito, mag-asawang ito mga kababayan. Ang sabi lang niya mga kababayan, forgivable daw mga kababayan dahil alam naman daw nating taga New York. They are so New York daw mga kababayan itong si BBM at Lisa. Kaya, naturalmente lang daw mga kababayan na bumabatak sila, Diyos ko Lord. Lahat naman daw ng taga New York mga kababayan bumabatak. Ikaw ha. Buong New York ang inakusahan mong adik ha. Umanda ka Clarita Carlos. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Because who stands to benefit from your call for the president to step down? The Filipino people, Carmina, para matulog. Ang mukha mga kababayan Ito yung mga tipikal na mga dilawan ang utak mga kababayan. Na di baling adik di baling magnanakaw, wag lang ipalit si VP Sara Duterte. Umalag mga kababayan Nasabi ni Vic Rodriguez na magbe-benefit ang sambayan ng Pilipino kapag lalayas na si Bangag mga kababayan. Itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption? Wow! Wowie! Peppered with allegations of corruption. Like what? Anong aligasyon ng korupsyon mga kababayan dito sa mga Duterte? Ni minsan nga hindi sila nakasuhan ng plunder mga kababayan. Graft and corruption. Never. Lalong-lalo na si VP Sara. Yan sinasabi nilang mga kababayan, confidential fund. Yan lang. In the first place, planted nga yan ni Bangag mga kababayan. Galing yan sa Office of the President. Binigay kay Sara dahil inassure si Sara na pwede mo yang magamit. Dahil kalagitnaan na yun ng taon mga kababayan, inubos na ni Leni Robredo yung pondo supposedly mga kababayan. Kailangan ni VP Sara ng pondo, Luzon, Visayas, Mindanao para sa kanyang mga satellite offices. Pero hindi yun ninakaw ni VP Inday mga kababayan. Galing yun kay Bangag. Instability in behavior, even murder. Wow! Oo. Eto gunggong lang ang naniniwala dito mga kababayan. Murder daw? Sinong minorder ni Sara? The deaths of countless deaths of your countrymen. Wow, your countrymen. Eto mga kababayan, ayaw niyang maniwala mga kababayan sa mga akusasyon kay Bangag na magnanakaw o ganyan. Dahil ang papalit daw si Sara. Samantalang ang ebidensya mga kababayan is labis na nandyan. Tapos, believe siya mga kababayan etong sa pinagsasabi niya tungkol sa mga Duterte na magnanakaw daw at mamamatay tao. Na may napatunayan na ba? Conviction mga kababayan na pumatay ng tao yan si Sara Duterte at si Tatay Digong. At ni minsan mga kababayan, walang bahid ng korupsyon ang mag-amang iyan. Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression. Wow. Hoy, ungas.
Tanong namin, ilan ba ang nakontempt ng panahon ni Tatay Digong? Ilan ba ng mga vloggers, mga kababayan na nakontempt? Wala. Ngayon sa panahon ni Bangag, kaliwat ka ng mga vloggers, mga kababayan, ang kinasuhan, inciting to sedition, mga kababayan. SMNI mayroon ng prangkisa. Ginorgor ang prangkisa. Binawi. Mga vloggers, ginipit. Nangyari ba yan kay Tatay Digong? Hindi. Ang nangyari lang kay Tatay Digong, mga kababayan, ay hindi na rin nyo ang prangkisa nitong sa ABS-CBN, mga kababayan. Dahil, mga mandurugas hindi nagbabayad ng tamang buwis, mga kababayan. Ngayon, kung hindi totoo yung mga aligasyon sa inyo, dapat sana nag-file na kayo ng renewal ng prangkisa. Pero hindi, mga kababayan. Hindi nila final. But you, oddly enough, claim to protect as well. Go ahead. Are you saying Ang grabe, no? Grabing pambibintang, mga kababayan, no? Ito ba ang gawain ng isang reporter, mga kababayan? Di ba hindi? She is stating it as if it is a fact already, mga kababayan. Sinasabi niya as if katotohanan na. In the first place, mali ang tanong mo, bugok. Reporter, kung sino ka mang Carmina. Tanong mo palang, kagunggungan na. Hindi nga dapat sinasagot, mga kababayan. Dapat ito sinusupla. that when Bongbong Marcos assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? Oh, exactly, mga kababayan. Etong mga nagaling-galingan, gusto nila si Soto. Ano kayo, siniswerte? Nakaugit din sa saligang batas, mga peste. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? Wala. I'm talking May about magagawa ba? another dynasty. Kung She's siya- Another dynasty. Sabihin nyo na, ang tinutukoy is Tatay Digong. Pero kayo lang naman din ang may kasalanan yan, mga bubuk na media. Tandaan nyo, mga kababayan, etong kaso ni Tatay Digong, wala sana ito kung hindi lang nagsinungaling itong media, mga kababayan, araw-araw sa pagbabalita. Kagaya ng ginawa-gawa nito ngayon. Kasabwat Kasabwat ng mga dilaw ito, mga kababayan. member, Ang naging she's a family halal member na of pangalawang another pangulo dynasty. na mas malaki ang botos. Dapat nga kasuhan ito, mga kababayan, no? Pero hindi ka magkakaso, mga kababayan, ng mga Duterte. Hindi sila nagsasampa ng kaso. Kaya ang magagawa lang natin, mga kababayan, suplahin ang mga bugok na to. Sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. Vice Here's the President, thing. Here's the thing, pating. by the rule on succession, when the President is no longer capacitated to govern, the Vice President shall assume the role of Yan, mga kababayan, ang pagiging addict. Incapacitated ka na dahil kapag bangag ka hindi ka na nakakapag-isip ng matino niyan, mga kababayan. President. But how Wala can akong you- magagawa ron. Hindi ko inimbento yun. Hindi mo inimbento yun. Iyan ang ating saligang But batas. how can you, Attorney Rodriguez, O ito ang nag-iimbento. separate your advocacy for anti-corruption Wawawi! Nang bibintang na, mga kababayan, na kurakot si Sarah. Diyos ko, Lord. from this Si Sarah pa ngayon ang kurakot daw, mga kababayan. constitutional succession, as you said? The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption. Ang corruption ka, kayo lang ang gumawa. Diyos ko, Lord. Pwede ba batukan itong unggoy na to, mga kababayan? Hindi na to reporter, hindi na to nagre-report, mga kababayan. Naninira na. Allegations. Oh. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? Convince siya, mga kababayan. Eto, no, dinadaan nila sa tanong ang kanilang propaganda, mga kababayan. As if, naglay na sila ng premise na as if umaagree na tayo na kurakot ang mga Duterte. Alam namin yan Anong tingin mo sa amin, mabobo? Hindi ito kinagat na sabayan ng Pilipino, mga kababayan. Ngayon, nagmukhang tanga. Nagmukhang tanga ito si Carmina. Hindi bumenta As ang propaganda. a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Si Audit Carmina lang ang nag-issue niyan. ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. Confidential fund. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, Intriga. Bintang nga yan, mga kababayan. O paninirang puri. Eto dapat i-libel, mga kababayan. Buisit na to. yan ay gawa-gawa. Gawa-gawa ni Carmina. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But Ayaw nila kay Sara. And then, take note, mga kababayan, eto mga makakaliwang grupo, sila din ang nasa likod ng pagsampa ng
kaso sa ICC kay PRRD. Hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang Sige. aking tugon, Uy, nahamon kita, Carmina, ngayon. Magdamag tayo magdebate. Sana tayo ang guest dyan, mga kababayan, no? Uubusin natin ang oras, mga kababayan, sa pagsupalpal dyan kay Carmina. Hindi natin, papupormahin yan. doon sa iyong katanungan, kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, I-guest kita dito, Carmina, sa ating show. Dito tayo, buong araw. Punto por punto. naturalmente, umiiral ang ating saligang batas, ang vice-presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. Wala akong magagawa doon, wala akong kang magagawa. Wala kang magagawa, Carmina. Oh. Hindi natin pareho imbensyon yan. Oo. Yan ay nakasulat, nakagarantiya Isampal mo nga sa kanya yan, Attorney Vic. at nakaukit sa ating 1987 Saksak mo sa baga niya. Constitution. Again, people are saying, People are saying, bakit hindi mo lang sabihin, I am saying, or at least there are groups who are saying, why or you are saying. I stop at the president? Why not include the vice president as well? Oh, anong kaso mo? Tingnan mo itsura, mga kababayan. Oh, para yung pusa na mga kababayan, naapakan yung buntot. Masakit ba? Oh, sipain mo pa, Attorney Yun ang Vic. sinasabi ng iba, ang Oh, panahon. yun ang sinasabi ng iba. Oh. Tapos siya lang din ang may sabi, mga Wagan, kababayan. hindi lamang ang iisa ang dapat mag-resign, kundi lahat na Ano kasi ni swerte? Panawagan yan ng mga rebelde. At mga dilawan, mga kababayan. mag-resign because they have disappointed the Filipino people. But we're gonna have to leave it at that. As you said, pwede tayong maghapon Wala. magdiskusyon. Oh. Mag-umaga pa. Tayo, isang linggo tayo magdebate, Carmina. Wala pang isang oras, maiiyakin natin ito, mga But I kababayan. appreciate your time being with us this afternoon. Former Executive Secretary Vic Rodriguez there joining us. Maraming salamat. Ito na, mga kababayan, pag natatalo na itong media, tapos ang usapan, ikakat na nila, mga kababayan, kag nakapunto. Ganyan sila Ganyan ang kanilang estilo, mga kababayan, mga gunggong na yan. These are New York. Eto, isa pa. Speaking of gunggong, Clarita Carlos, mga kababayan. Akala natin, brilliant mind ito, mga kababayan. Lumalabas na tumandang paurong at pagunggong, mga kababayan. Pakinggan nyo, ha? Parang hindi tayo sukat makalain, mga kababayan, na makakarinig tayo ng ganitong mga reasoning, mga kababayan. Hindi matinong tao, mga kababayan, ang nag-iisip ng ganito Pakinggan nyo, ha? These are New Yorkers. Lahat ng tao doon Oh. nagdadrugs. Mga New Yorkers daw, mga kababayan, si Bangag at saka si Bangag Lisa. These are New Yorkers. Lahat ng tao daw sa New York nagda-drugs, Diyos ko Lord. Diyan pa lang, sinungaling ka na, Clarita Carlos. Lahat ng New Yorkers talaga nagda-drugs. Common sense will tell you, mga kababayan, na ewan lang natin, ha? Nasa tamang katinuan ka pa ba, Clarita? Parang hindi na bago sa kanila. Yung Hindi na daw bago sa kanila ang paggamit ng pulburon. So kung lahat pala ng taga New York, mga kababayan, nagpupulburon, nagko-coke, mga kababayan, sana legal na yan doon. At yun pala, mga kababayan, fake news na siya. Fake news. Etong ginagawa niya, mga kababayan, justifying ang paggamit ng pulburon ng mga bangag na yan. Ipagpalagay natin totoo. Nasa New York, okay yan. Di bumalik sila doon. Doon sila magpresidente. Bakit dito? Bakit sa Pilipinas na hindi natin kailangan niyang ganyan kabangag, mga kababayan, na gumagamit ka ng pulbo habang nagsaservisyo ka sa gobyerno? part ng kanilang buhay. Yung Part wala lang, I'm not Oh. justifying it. You're not justifying the... Ano yung sinasabi mo ngayon? You're twisting nga Mas malala pa ito sa bending the law, mga kababayan. Then ito, talking lies, mga kababayan. In the first place, hindi lahat ng mga taga New York nagdodroga. I'm simply describing what the life in New York looks like. Yeah. Bakit? Taga New York ka ba? Clarita, tumira ka ba doon? Disagree ako dito, mga kababayan, dahil alam ko, hindi totoo na lahat ng taga New York gumagamit ng pulbo. Sa makatuwid, sinungaling na ito, mga kababayan, na karamihan daw doon. Ipagpalagay na natin sa buong populasyon, mga kababayan, hindi aabot ng 10% ang taga New York, mga kababayan, gumagamit ng illegal na substance. Marami pa rin ang ordinaryong tao, mga kababayan, kagaya natin. Etong pinagsasabi niya, kalokohan. Remember when they were in exile, doon nga niya na-meet si Lisa di ba? Ay, nako. Bakit ka pala nasipa? Dapat lang talaga, mga kababayan, nasipa ito. Akala
Akala natin nagbagong buhay mga kababayan. Eto, todo tanggol ka pa rin. Nasipa ka na sa pwesto, Clarita. Sounds like Claire Castro din mga kababayan, ano? Good morning, Karen. Let's start first with the AFP wanting to find out. Wala na, nasira ng mga kababayan. Basta, makilinya ka kay Bangag. Masisira ka talaga mga kababayan. Hindi lang ang iyong imahe, pati, mukhang utak mga kababayan, masisira na Who rin. funded the rally of the United People's Initiative at the EDSA People Power Monument. Speakers at that event. Nasaan na pala yung memoir? Mababasa daw natin mga kababayan ang kanyang memoir kapag mamamatay na siya. Doon pa lang niya ilalahad mga kababayan. Lahat. Kabilang na ang pagkasibak sa kanya. Sinong nagpasibak sa'yo? Kumpirmado, si Admiral. Kaya mga kababayan, parang kampi pa rin ito. Dahil nabigyan pa rin ng posisyon mga kababayan dyan sa Congress. Under tambaluslos dati. Ewan lang natin ngayon mga kababayan kung ano nang posisyon niya. Pero isa ito mga kababayan siguro sa kanilang mga insiders pa rin ng mga bangag. Allegedly called for the resignation of PBBM. What is your assessment Ang sabi ni Maharlika, although nag-resign na ito, pero tiba-tiba pa rin ito mga kababayan. of that? Are calls for a resignation of the president a national security threat? Well, your first question, I don't think we need a foreign element or any external element to push this. Ito kung si Bersamin mga kababayan magtabi, si Clarita Carlos at si Admiral, parang parang yung mga magkakapamilya mga kababayan. Kinds of activities. Because already the level of outrage of people about what's happening around us is really so high already that you don't need any other push from external forces No to make this intervention happen. needed. I don't think that claim that's just Wala naman talaga external forces. Sino ang external forces mga kababayan na sinasabing USA? Napagbigyan ng USA mga kababayan sa kanilang kagustuhan, yung EDCA andyan na, yung missiles mga kababayan andyan na. Yes sir, singagba. Yan ang kailangan nga mga kababayan ng Amerika. Sunod-sunuran ang presidente sa kanila. Wala silang paki. Kung grabe ang kurakutan dito sa Pilipinas, hindi naman nilang bansa ito Ang kanilang paki mga kababayan, nakokontrol nila. So malayong external forces like Amerika mga kababayan ang makikialam. Malayong mangyari yan. can be defended. Yeah. But in terms of calling for the resignation of the president or the protests that you've seen in the past 2 days in EDSA Wala tinapos na ang protesta mga kababayan. Nung nagsalita si Amy. Power Monument. We've seen the one in INC, and daming pumuntang tao. But for example, in the EDSA People Power Monument, there were signs calling for the resignation of the president. Is it part of what AFP should be doing to find out who are the people behind UPI or whether there's someone funding it, just based on what we've seen? Kailangan pa ba, AFP, kung sino ang nasa likod niyan? Alam nyo, AFP, kung nag-iisip lang kayo, kung bakit nagkakarally, bakit nagrally in the first place, yan ang itatanong nyo. Nagrarally dahil nangurakot itong mga opisyalis ng gobyerno sa kaban ng bayan. Di ba supposedly pinagtatanggol nyo ang taong bayan? Ang mga nangungurakot na ito ang siyang sumisira sa gobyerno. Siyang nang-aapi sa taong bayan. So ngayon, sino pinagtatanggol nyo? Itong nagre-reklamo na ninakawan kami? Taong bayan na nagre-reklamo mga kababayan? O yung mga nangungurakot? Lumalabas ngayon mga kababayan, pinoprotektahan pa ang mga kurakot. Lord. Maliwanag na maliwanag na. Bumabatak mga kababayan ang namumuno ngayon. Hindi pa ba sapat niya sa inyo yan? Take action. Hindi natin sinasabing ikudita ninyo. Sinasabi na lang natin kung ano ang legal mga kababayan. Siguro manawagan sila na, mag-resign ka na lang pare. Resign. Ilagay na lang natin sa ganyang konteksto mga kababayan. Within the bounds of the law. Bend the law. Sana kung si Boying lang tayo mga kababayan o si Erwin Tulfo, binenda talaga natin ang law nito ba? Tagal na sanang nag-resign yan si Bangag kung mga low bender pa tayo. Pero, tayo law abiding. Is that a serious threat? Yeah, they can always do that. But I am a constitutionalist through and through. Through and through. So Karen, if you want to oust the president, oust him through legitimate means. It's Ang legitimate means mga kababayan, impeachment and call for resignation. Bakit mga kababayan ngayon, si John Vic na nanakot na kakasuhan yung sisigaw-sigaw ng Marcos resign. Sige John Vic, Marcos resign
Kasuhan nyo kami. Walang sinasabi ang batas mga kababayan na nilalabag mo kapag nawagan ka ng Marcos resign. Wala. Kaya yung pangangaso nila mga kababayan, pagsasampa ng kaso sa mga nagsasabing Marcos resign, panggigipit yan, pagiging diktador yan. Sila ang lumabag sa batas. There in the Constitution. House him through impeachment process. There are 900 days now before the end of the term of President Bongbong Marcos. You know, what will you do? You want change from the streets again? You know, EDSA 1986, you change one oligarch with another oligarch. You replace Marcos with Cory Aquino and down the line. I mean, why are we doing this? So, even if... Hindi, iba ngayon eh. Ngayon mga kababayan, mananawagan talaga tayo ng resignation dahil kinumpirma na ni Amy mga kababayan na bangag na talaga. Ano maaasahan natin sa isang judik mga kababayan? Tapos magnanakaw pa. Hindi kaya mga kababayan gampanan ang kanyang trabaho. Siya na umamin mismo ha. Mga tauhan daw niya ang nagnanakaw o dyan pa lang. Walang lusot mga kababayan ang mga rason nila. Nararapat na talagang paalisin sa pwesto mga kababayan via resignation or impeachment. change faces, I always ask them, what does the day after look like? Assuming for the sake that you have ousted the President of the Republic, what will the day after look like? Kung susundin natin ang konstitusyon, si VP Sara. Magandang umaga sa lahat mga kababayan kapag si VP Inday na. Business sector mga kababayan, nasa likod ni VP Inday. Tingnan nyo. Whoever takes his place, a military junta, Sara Duterte, the constitutional Sa Sara talaga. successor, Bakit junta? Ang junta mga kababayan, si Gibo ang kanilang iuupo. Ano kayo siniswerte? will they be able to solve, the burgeoning problems we have? Oo, maalis lang mga kababayan si Marcos. Papalit si Sara Duterte. Via legal means matatapos ang lahat ng ito. And I have listed them down in one of my posts in the social media. What are those And problems po that would we have? be, for example, the fact that foreign direct investment seems to be allergic to our shores in the meanwhile. O dahil kay Marcos, dahil alam nila mga kababayan bumabatak. Ano ka ba, Clarita? Ano ka ba? Sinasabi mo ba na umaatras ang mga investors dahil sa pagiging Pilipino natin? Huwag ganun. Ganyan nakaliit ang tingin mo sa mga Pilipino sa Pilipinas. Hindi. Dahil ito sa mga nagpapatakbo sa bansang ito mga kababayan, lalong-lalo ang presidente. Marcos administration. Yan ang dahilan. Kaya huwag mo sabihin na kahit umalis si Marcos walang mangyayari. No! Napakalaking pangyayari mga kababayan. I-improve ang Pilipinas in terms of investment at saka governance. Kapag maalis na yan si Marcos. Paano mag-isip ito mga kababayan? Parang, ewan lang natin, no? Our increasing level of poverty, plus, perceived poverty, which is even Tapos sinanakawan a pa. higher number. Many other issues which the Anong ibig sabihin mo? Hindi na tayo makakabangon? President is addressing. Yes, Addressing, wala nga ginagawa. Pagising sa umaga, Damo. Mary Jane, mga kababayan, sabi ni be Amy. for the President, Karen. But because I've been there, and also as a political scientist, I know how complicated governing a country of 114 million people in a democratic Tapos addict ka pa. Magnanakaw ka pa. Hindi mo talaga kaya. setting. Everybody has its own views. Of course, it's provided under our own constitution. But if you have a cacophony of voices, and you have cannons to the right and left of you, unless you are really so deeply involved in what you want to do for the next 900 days of your governance, then you will listen to this barking all around you. But I hope the President May nangyari na ba mga kababayan? Di ba? Wala. Wala nga pa napakulong mga kababayan ni isa. will have the resoluteness not to listen to them, just continue to do what he's doing, given all the limitations. Tapos anong mangyayari doon sa Ninakaw na. Thank you na lang. Paniwala mga kababayan na inosente si Ngagba. Hindi ka naniniwala na ngurakot ang Marcos? Nakakatawa ka, Clarita. Of our democracy and the term with whatever legacies he wants to live with us. But when you Wala say nang legacy continue mga what kababayan. he's doing, Bangag legacy na. are you satisfied with the way he's handling corruption in the Philippines? Yeah, handling Wow! this, Yeah. establishing the ICI, that's one way to do it. Of course, Ay, Diyos ko, Lord. Aso na rin ito ni Marcos, mga kababayan. Sigurado tayo.
Sino pa ba ang satisfied ba, kababayan, kay Marcos ngayon? Si Clarita na lang ba? Satisfied daw siya sa pag-handle ng corruption kay ni Marcos ba, kababayan, sa ating bansa? There are many others. It's already in our laws. You're a lawyer, Karen. So, you know it's already in our laws. But the fact that, now The Hague is taking over what we should be doing in our courts already tells you what our limitations are. We don't need to spell that out. Okay. But I think the president, I saw him in the cabinet, and he's very hardworking. Hardworking, Lord. Anong pabubudol na naman ito, mga kababayan? Hardworking. Kung hardworking pa siya, mga kababayan, hindi na nga tayo siguro nagkandaleche-leche ngayon. Clarita. Oh, Clarita. Nagkandabuisit na ang Pilipinas. Yan ba ang gawain ng hardworking? Anong wino-work nila? Corruption for the past 3 years? Malamang. Sometimes our cabinet meetings last for like 4 hours. 9 o'clock. Tapos walang, kahit pa iaabot ng isang araw kung walang laman ang pinag-uusapan. Walang direksyon. And then sometimes hanggang 2 o'clock in the afternoon, andyan pa kami. No? Talagang, he really looks into the nitty-gritty of things that's happening here and there. And, ay, nako. Yeah, I'm glad. Kaibahan, mga kababayan, kabaliktaran yung sinasabi ni VP Sara. Sabi ni VP Inday, eto si Bangag, hindi talaga marunong magpresidente dahil hindi niya tinatanong, mga kababayan, daw ang update dyan sa mga kanyang mga sekretary. Bahala na si Batman, yan ang sabi ni VP Inday, mga kababayan. Already now is dismissing people who are just marching in place and are not really advancing what they are supposed to be doing kasi the president is so, ang bait niya. Ang bait pa rin! Lord, ikaw, hindi ka ba nawawala ng bait? Sino nagsasabing mabait si Bangag, mga kababayan? May mabait bang ganyan? And sana he should start kicking ass already, even for the last 900 days of it. Ikaw nga ay ununang kinik your ass. Clarita, sinipa ka, di ba? Governance. We're in 3 years of his term. Do you think that merong point yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na may mga nagsamantala around him, yung mga yun ang pinagkakitaan, pinagsamantalahan din ang pondo ng bayan? Yeah, I was just watching Senator Lacson kaninang umaga. And, wala na. Eto na mga mga kababayan, kabalahibo ni Lacson. I don't know. Grabe, propaganda. I don't know how it can happen. A small amount siguro, but we're talking billions. Yes. Billions! So Ay, even billions! now, yung allegation na, let's say, 52 billion pesos dineliver daw for Malacanang, pero ang tumanggap is an undersecretary of DepEd and an undersecretary of the executive secretary. Yeah. So, bakit sa Malacanang? Isipin nyo na lang, mga kababayan, kung walang kinalaman si Bangag niyan. Doon talaga sa Malacanang i-deliver? Parang ako, 52 billion. Paano makakalusot? Sabi ko nga, hindi ba isang million ganyan? Oo nga eh. Maleta talaga yun. So, parang ang laki noon, di ba? Parang hindi masaklaw ng isipan mo, di ba? Yes, yeah. Kung paanong din-explain ni Lacson yun, pero talagang hindi ko maano eh. Hindi ko ma-apuhap. Yeah, but because I know these two people, by the way. Tapos sasabihin mo, eto mga kababayan, sala sa init, sala sa lamig. Ina-acknowledge sila na may corruption, mga kababayan, pero maka-Marcos pa rin. Mas delikado ang ganitong klaseng mga ugali na supporter, mga kababayan, dahil konsentidor. Kasi si Try. Si Try G, kilala mo po siya. Kilala ko siya. Oo. Kasi, anong pangalan nila? Kasi si Sani Angara, member ng Philippine Marines Advisory Board, andun din ako. So pag wala si Sani, si Try ang nag-a-attend. So nakilala ko siya. Si Adrian naman, nung NSA ako, siya yung baligo between ni Bersamin. Yes. So whenever we did anything kay Bersamin, si Adrian yung apo ni Bersamin ang nangingialam sa amin sa NSA. So kilala ko itong dalawang bata na to. So nung narinig niyo po itong mga ganitong revelations, nagulat po ba kayo? Based on how you know Yusek Trajus and Yusek Adrian? Nagulat talaga ako kasi unang-una si Try is a very soft-spoken person eh. And si Adrian, ang bata-bata pa niya. Yung mga mga kababayan, yung pinagbintangan nila. Duda nga tayo, pareho lang din yan, mga kababayan Zaldico. Pinaako nila, mga kababayan, doon, lahat sa kanila para doon mabunton ang sisi. Ang inaantay natin, mga kababayan, kung kailan magre-retaliate ang mga taong ito dahil hindi sila papayag, mga kababayan, hindi sila lang gilitan ng leeg. Kung yan ang mga strategy ng mga Bangag, mga kababayan, ewan lang natin. Tingnan yung itsura ni Clarita, parang yung constipated, mga kababayan. Parang yung isang
oras nang nakaupo sa banyo tapos wala pa rin lumalabas. Bata yan eh. Apo yan ni Bersamin eh. Nung una pa nga, siyempre, pareho lang naman kaming una noon, noong July 2022, di ba? Parang, pero napakatulungin niyang, si Trident, nung nagpunta na siya sa Department of Education, matulungin din siya. Yan mga kababayan, pinapaako nila sa kasalanan. Later on, kagaya din niya ni Zaldico, kakanta din yan. Kung yung mga allegations po ni Senator Amy Marcos also involves substance abuse, do you think this goes into the integrity of the president to lead? Do you think he should address Yan talaga. Betrayal of public trust yan mga kababayan. this with, for example, subjecting himself to a hair follicle test? That has been ongoing since before the election. Do you remember? Yes. Yeah. And I think somewhere, I don't know where I read it, he did a follicle test. Or Liar! Liar na naman mga kababayan. He did a hair follicle test. No, hindi hair follicle test ang ginawa ni Bangag dati mga kababayan, kundi urine. Ihi mga kababayan sa makatuwid. 2 minutes nga lang, lumabas na ang resulta. Ihi na as early as 2 days mga kababayan na hindi ka babatak. Pwede kang mag-negative. At ang nakakapagtaka mga kababayan, bakit yung test ni Bangag mga kababayan, pulveron lang, yung cocaine lang mga kababayan. Hindi niya sinali yung marijuana, yung iba pang mga substances mga kababayan. Hindi kagaya nung kina VP Sara, yung pinakita ni Sara Pulong. Lahat mga kababayan ng metabolites. Kay BBM, pulburon lang. Paano kung gumamit siya ng mga kababayan? Hindi magpa-positive yun. Ibang substance. Ang dami-rami niyang pagpipilian. At hindi hair follicle yun. Sinungaling ka. Kundi ihi. already and it came out negative. Saan ko ba Ihi. nabasa yun? I cannot This was remember. in, I think, Oh. prior to the, Oo. 2021. Liar! Alam mo yan, si Carmina ba yan mga kababayan? Ay, hindi. Si pala attorney mga kababayan na. Basta, anong pangalan niya? I-correct mo nga na hindi yun hair follicle. Ihi I lang think yun. yung, according to Yusek Claire Castro. Yeah. Well, sabihin mo Ihi yun. Hindi yun hair follicle. lang, for the sake of discussion natin, Karen. These are New Yorkers. New Yorkers Been there. daw. Lahat ng tao doon. You've been there? I've been there. Nakapunta na rin ako mga kababayan dyan. Wala naman ako nakita mga adik. Lahat adik na sa New York. Nakakatawa mga kababayan. Kung adik na lahat ang tao doon mga kababayan, lahat siguro nakawingi-ngiwi na. Bangag na mga kababayan. Dip, o ganyan na. Alamano. Tapos kaway sa hangin na lahat mga kababayan. Wala. Normal ang mga tao doon. Sa makatuwid, maraming Pilipino ang nandun mga kababayan. Hindi adik. Anong sabi nito? You've been there sa New York, lahat adik. Been there. Lahat ng tao doon nagda-drugs. Diyos ko Alam mo lang! yun? Hindi pa, I live there, pero hindi Oh. pa drugs. Oo, I live there. I mean, parang hindi na bago sa kanila yung part ng kanilang buhay, yung wala lang. In fact, Kung gayon ang reasoning mo, Clarita, dapat ikaw hair follicle test na rin. Ikaw, duda na kami. Ipagpalagay natin na, normal lang yan doon sa New York, mga kababayan. Sige, doon sila presidente. Tingnan natin, mga kababayan, kung hindi yan, mababatak dyan doon sa publiko sa New York, pulburon, hindi ka huhulihin. Insinuating, mga kababayan, na legal na yun doon sa New York. No. Yung pulburon, illegal pa rin yan, mga kababayan doon. Ang hinihintay nga natin, mga kababayan, kung kailan magtitake ng yung talagang nakaka-zombie, mga kababayan, na substance itong mga mag-asawang ngagba. Para magiging zombie sila, mga kababayan. nung nagpunta ako doon, talagang anong-ano ako doon dahil, di ba, marijuana was legal there? Ay, oo, iba yung marijuana. Gayon pa man, mga kababayan, kahit legal yung damo doon, mga kababayan. Legal yan sa New York, sa California, sa Nevada, sa Colorado, at mayroon pang ibang state. Pero, kahit legal pa yan, mga kababayan, hindi lahat ng tao nagdadamo. Pero itong sinangagba, mga kababayan, anong sabi ni Amy? Coca-Cola ang gamit. And very sensitive Yes, ang yes, ilong ko oo. doon. Opo. So, talagang palaging nakaganon ako doon at that time. So, yeah, I'm not justifying it. I'm You're not justifying it. Anong ginagawa mo? Justifying it. simply describing what the life in New York looks like. Oh! Diyos ko, Lord. As if naman, taga New York, mga kababayan. Mahiya ka sa kaharap mo. Nag-aral yan sa New York. And remember when they were in exile, doon nga niya na-meet si Lisa eh. Doon sila bumangag. Kasama si Marojas, mga kababayan, pinsan ni Lisa. That's how it was. That it continued after Bakit hindi, sinusupla, mga kababayan, ng mga reporter ang mga ganitong kasinungalingan? Sana matapos ito outright and then, mga kababayan, makorrect niya. Eto, mga kababayan,
Ay, mga bangag dito. Ang mga maniniwala dito mga kababayan, ito mga supporter lang din ng bangag. Kaya naman pala, Judith, okay lang naman pala dahil sa New York Pinaganda lang nila mga kababayan dahil New York. Palitan natin ng lugar. Sa Tondo. Taga-Tondo si Lisa. At si BBM, Pati dyan mga kababayan at yung description, parang racist pa. Dahil New York, okay lang. Pero kung Tondo, ano ka? Bangag ka. Became president is something we don't know. Pero yung nakita ko naman, gano'ng ako katagal sa cabinet, siyempre nakikita din natin siya in other settings. Alam mo kung drug addict ka, hindi ka makakadugtong-dugtong ng salita na. Kaya nga, tingnan mo magsalita si BBM. You cannot link your sentences together. Sa tingin mo, Clarita Carlos, humaharap yan kapag bangag. Habang high yan, mga kababayan, andun yan, kinagabihan. Time na party-party. Hindi sa oras ng mga kababayan, trabaho. Minsan na nga lang napapakita yan sa trabaho. Di ba? Magiging incoherent ka. And we may have friends who are drug addicts. Anong pangalan? BBM o Lisa? Siguro, hindi naman ako medical person. But, yeah. But siguro, the more important question to ask Karen would be, Kasasabi mo nga lang na normal yan doon sa kanila tapos ngayon ayaw mo pa, parang magtatanggol mo pa. Alam natin mga kababayan na anam nito ang katotohanan pero obvious na obvious mga kababayan, nagiging propagandista na rin ito ng mga bangag. To what extent, assuming... O napapalapad ng papel, sorry ka na lang tanda. Na he's taking substances. To what extent is it intruding into his work as chief executive? Oo. So, ginajustify mo. Hoy, Clarita, the mere possession nga lang ng mga substance na yan, pwede mo nang ikakulong. How much more kung gagamitin mo pa? Kahit pa'y patikim-tikim lang yan, pero yan, long-term use mga kababayan, yung bintang dyan, kaya mga bangag mga kababayan. For you, that's concern natin important. So far, to that question, is it intruding in his work? As far as I can see, eto na resulta ngayon mga kababayan. Kailangan pa bang itanong? Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang stock market, bagsak ang halaga ng piso, bagsak ang buong bansa mga kababayan. Lumaganap ang kurakutan. Ito lang sagot. Huwag na kayong makinig dyan sa mga buladas sila mga kababayan dahil para sa kanila maganda na. Dahil ang buhay nila ang gumanda mga kababayan Buhay nila ang gumanda. Pero sa mga ordinaryong Pilipino, disgrasya. a medical person, I don't think so. Pero Nakita kung mo meron araw-araw kung saan nagpupunta. Pagka yung skill, yung pinag-uusapan natin, yung scale of corruption that we've seen so far, assuming resulta ng nakalusot addict sa kanya yun at wala talaga siyang alam. Do you think Yung that's... scale lang hindi ko matanggap. Good job. Good job. Siguro kung a few thousand or a few millions, pwede pa. Kasi alam mo, being president, So, yan. Paano mo ma-justify yan, Clarita? Lumusot ang bilyon. It's either addict or both. Yan lang. kung hindi natin nakikita yan, nakadapa ka sa every aspect of governance. Talagang meron talagang mawawaglit na hindi mo talaga makikita. No? Parang Pero yung billion. Hindi ba ganyan yan? Ako nga, miski yung president ako ng National Defense College, kung hindi lang ako president, hindi ko siya makikita mahihimay every line. Tsaka konti lang naman ang budget nun. Isipin mo yung ganyang kakapal. Yeah. Well, Professor Claire, acting AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad also floated the possibility that the UPI, going back to the United People's Initiative rally, may be foreign funded. Ngay, foreign funded. Yan ang kanina mga kababayan. Malabong foreign funded yan. Talagang reaction ito ng mga tao mga kababayan bakit nagrarally. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa mga kahibangan ng itong mga taong ito mga kababayan? Post your comments below.